Ang langit would be crowded. May puno. So, ato ang naunaw ni Garrison ng ato ang ayampo na kita na mga katauhan sa Ginoo, kita na mga membro sa simbahan, kita na mga body of Christ, mahimong parte o mahimong instrumento sa Ginoo to tell others about the gospel, allowing them that they might be saved. Ang galing so to tell you more about the Word of God and to the most important part of the service, that is the preaching of God's Word. We have, di na ito maglangan pa, and we will go directly to the important part. And without further ado, I'd like to call on our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God, please. Let's give the Word of God around the house. Amen. Amen. Thank you for that, Brother Fairlo. And thank you, choir, for wonderful song, no? Reminder sa ato that we must the heart that desires people to be saved. And I hope mga kaigsunan na in the month of October, mahimong hinay-hinay gyud ma-challenge kita. We are being challenged to be part of the business of winning souls, business of bringing souls to the feet of the Lord Jesus Christ. And pinaagi sa grasyas Ginoo mga kaigsunan, mahimo kang involved og dili mahuman ang tuig sa 2025 nga wala kay bisag usa ka kalag nga giistoryahan mahitungod sa kaluwasan. Ayaw tugot nga dili ka makasulti ni bisan kinsa, dili ka makainbitar ni bisan kinsa nga mahimong mo adto sa atong simbahan para mahimong makadungog sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsunan, sa walay langan, I would like to ask everybody, sa pagbarog, palihog, manindog ta, ala sa paghatag og pagtagad sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. And atong abrihan ang atong mga Bible in the book of Mark chapter 2 sa atong mga Bible palihog. Mark chapter 2 sa atong mga Bible. If you are there, please say Amen. Amen. Akong basahon ang verse 1 paingon sa verse 12, and please follow me with your eyes. The Bible says, Mark chapter 2, verse 1 paingon sa verse 12, and again, he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house, kanang house, and straightway many were gathered together, in so much that there was no room to receive them. No, not so much as about the door, and he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Verse 6, But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, Why that this man does speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? And immediately, when Jesus perceived in his spirit that they so reason within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise and take up thy bed and walk. But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. He saith to the sick of the palsy, I say unto thee, Arise and take up thy bed
and go thy way into thine house. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. Let's pray. Father God, oh how we need you, Lord, this morning. Especially, Ginoo, your servant needs you. Na I pray na ang imong message, Ginoo, moabot sa kasing-kasing sa mga katawhan. Dili may imong hindrance ang kinabuhi sa imong alagad. Nga masabtan sa imong mga anak ang imong pulong. I pray that you'd bless the understanding of these people, nga ila kining masabtan amahan ang challenge sa imong pulong, ug pinaagi sa imong grasya, Ginoo, ila kining ikinabuhi, ug sila mismo amahan, mo follow sa imong kaubuton, ug mutuman kanimo, Ginoo. Amahan, wag gid mi mahimo, Ginoo, wala ka. Ang imo rin yung panabang, Ginoong Dios, mo'y muhatag ka na mong kadaugan. Tagaimig kusog, kabaskog, kaisog, kaalam, tanan, Ginoo, na ikaw rin makahatag, Amahan. Thank you sa paghatag niya na, Ginoo. Salamat sa kadaugan karon. Sa ngalan ni Jesus, kipangayo kong tanan. Amen. Amen. Please be seated now. Palihog manglingkod tang tanan. Akong hulmon ang uluhan sa awit nga giawit sa ato ang choir kaganina, that they might be saved. Nga unta sila mga luwas. So muna ang uluhan sa mensahe nga atong pagahisgutan karon nga takna sa kabuntagon. Matug itugot mga kaigsuonan nga akong sugdan ang mensahe karon sa usa ka pangutana. Usa ka labing mainungdanon nga pangutana nga kinahanglan unta imog yung paminawon ug imog yun nga tubagon sa kinasing-kasing. Simple nga pangutana, luwas ka na ba? Are you saved? Do you really know? Kabalo bagyog ka sa tibuok nimong kasing-kasing, walay sagol pagduha-duha nga kung moabot ang kamatayon sa imong kinabuhi, diha dayon ikaw makig-uban sa Ginoo didto sa langit. Nakasigurado na ba gyud ka nga way duha-duha, dili gyud masunog sa impierno ang imong kalag? And I hope, gracias Ginoo, matag usa ka nato makaingon na gyud nga pastor, pinaagi sa gracias Ginoo, luwas na ko. Kay ang Biblia nagtudlo, pwede kang masayod og masigurado mahitungod niini. Di lang kay makabalo, apan mahimong sigurado 100% nga kabalo ka nga ikaw luwas na. Kaya ang Biblia mga kaigsuonan nagtugaan, perti kay kasimple. John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong gipakatawo nga anak, og si bisan kinsang mosalig kaniya dili nagayod malaglag apan aduna nay kinabuhi nga walay katapusan. So ikaw igsoon, kung ikaw tinuod na nga nagsalig sa bugtong gipakatawo nga anak sa Dios ni Jesus Christ, ang Biblia nagsulti kanimo ug ang Biblia di mamakak nga ikaw dili nagayod malaglag, di nagid ka maimpierno, apan aduna na karon mismo na apan aduna nay kinabuhi nga walay katapusan. Daghang mga tawo nga nag-quote niini nga bersikulo
Sumala nila nagtuo sila niini nga bersikulo, pero dili sila moangkon nga luwas na sila. Nganuman duha ra hinungdan. Number 1, basin, wala pa sila nagsalig sa anak sa Dios. O ikaduha, wala nila masabti ang giingon sa maong bersikulo. Ako nang igamit nga bersikulo sa sinugdanan mga kaigsunan tungod kay kitang tanan nasayod niini. Sukad sa pagkabata, ato na nga dungog. Apan sultian ti ka, kana nga bersikulo, kupti ka na, kay nagsulti na kung nagsalig na gid ka sa anak, nagsalig na gid ka kang Ginoong Hesus, dili nagayod malaglag. Apan adunay kinabuhi nga walay katapusan. Mao na ang gitudlo sa Biblia mga pinangga nga mga kaigsunan. So sa diha nga ikaw moingon nga luwas ka na, wala ka nang hinambog. Wala ka naghimo-himo og istorya. Misalig ka lang sa pulong sa Ginoo nga gisulti sa Biblia. Now, nga nakabalo ka nga luwas ka na. Now that you know that you are already saved. Ang pangutana karon, how about them? Sila pud ka. Luwas pud ka sila. And atong title, that they might be saved. Kaning mensahe karon mga kaigsunan, ma-appreciate lang ninimo kung ikaw tinuod ng aluwas. Kung ikaw tinuod nga nakaangkon sa kaluwasan. Kay makaangkon ka og desire nga ang ubang mga tao maluwas kung ikaw mismo doon na nagayud kaluwasan. Kay dili mahimo nga mag-desire ka nga maluwas ang uban kung ikaw mismo wa pay kaluwasan. So kung ikaw tinuod na nga luwas karon, kung ikaw tinuod na nga nagsalig kang Kristo Jesus, isip imong Ginoo manuluwas, nagtuo nga ang iyang kamatayon sa krus, igong bayad alang sa kapasayloan sa imong mga sala, ug sa nabanhaw ug tungod kay siya buhi, kaya kanyang dalon sa langit human sa kamatayon, kay tuwa naman sa dito naguna. Buhi man siya. Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. How about them? Kumusta ang uban? Luwas bugha sila? O ang pangutana, unsa ang mga butang nga andam nimong buhaton para sila pod maluwas? Ug nang hinaot ko nga igo na ang mga mensahe karong Oktubre nga mo encourage kanimo nga makaangkon gayud og kahangawa og kaluoy sa mga kalag nga wa pa nasayod kung aha padulong human sa kamatayon. And karon mga kaigsuonan, gusto nako nga ikaw mismo ang maghunahuna kung kinsa ang imong sila, that they might be saved, nga unta mangaluwa sila. So sa imong kabahin karon, kinsa ang imong sila? Kinsa ang mga katawhan nga imong gitinguha nga unta sila mga luwas? Na sa imong gahom karon kung kinsa ang sila nga imong itinguha nga maangkon nila ang kaluwasan. Siguro na sa atoa nga ang imong sila ang imong pamilya. Siguro na sa ato nga ang imong sila ang imong higala. Si papa, si mama, si kuya, si ate, si manghod, si igagaw, si amiga, si amigo. O siguro na sa ato karon mga kaigsuonan nga kaniadto ang imong sila, ang imong pamilya. Pero karon dili na nimo sila. Kay nakaangkon na sila og kaluwasan. Lahi na ang sila nga imong gitinghuha nga maluwas karon. Ang sila na is katunang mga tao nga di nimo kaila. Ang imo nang mga silingan, ang imo nang mga higala. Kay kaniadto imo lang gidamgo o imo lang gitinguha nga mga luwas sila. Apan karon kauban na nimo sila sa simbahan. Igsuon wala gyud ay imposible. Sa among kabahin nga mga magsuon, mikabat og sobra na 10 ka tuig
nga naninguha mi og nagampo mi sa Ginoo nga maluwas in taon ang among amahan. Ug human sa napulo ka tuig mga kaigsuonan, pila ka tuig nga pagluhod ug paghangyo sa Ginoo. Hangyo sa Ginoo, ginamention ang ilang mga pangalan nga Ginoo, si Papa maluwas. Kani sila maluwas. Grasya sa Dios naluwas. Kabalo ka hangtod karon mga kaigsuonan. Amo pagyapong ginasulti ang pangalan sa among mga igsuon, especially igsuon sa akong asawa, kay ang akong tanang mga igsuon nga luwas naman. Nahuman naman, dili na sila ang akong sila karon, kay sila nangaluwas na. Karon ang among ginapadayon pag-ampo ang mga igsuon sa akong asawa nga unta sila mga luwas. So igsuon kinsa ang imong sila karon? And I hope by the grace of God, katong sila nga imong ginahuna karon, usa ka adlaw mahimong imong kaabay nga nagsimba sa Ginoo. Pero dili na mahitabo kung dili nimo sugdan pag-istorya sila. Dili nimo sugdan pagsulti kanila, mga pinangga nga mga kaigsuonan. Sa pangutana, unsa ang kaya nimo buhaton para ilang maangkon ang kaluwasan nga imo pod nga naangkon igsuon? Unsa ang mga butang nga andam nimong buhaton? Siguro kung luwas na imong pamilya, ang imong mga higala, hinaot nga naluwas na pod. And I hope pod no mga pinangga nga atong mas ikalipay nga makighiusa og makiguban sa atong Kristohanon nga mga higala. Kristohanon nga mga amigo ug mga amiga. Ngano man pastor? Hunahunahon nimo mga kaigsuonan. Kinsa ba ang atong pinakadakong kalipay? Kinsa atong pinakadakong kalipay? Isip mga Kristohanon, kinsa man? Kung mangutana ko ninyo karon. Kinsa ang atong pinakadakong kalipay isip mga Kristohanon? Si Ginoong Hesus. Nganong mas mag-enjoy man ta makig-uban sa mga tawo nga way labot sa atong pinakadakong kalipay. Kung tinuod pa nga imong pinakadako nga kalipay si Jesus Christ, paminawa igsuon, ngano nga mas mag-enjoy ka nga makig-uban sa mga higala nga walay labot sa Ginoo nga imong kalipay. Kung tinuod nga si Kristo ang imong kalipay, paminawa ni, mas magmalipayon ka, makig-uban sa mga katawhan nga ang ilang kalipay si Jesus pod. Pero wala ako nag-ingon nga biyaan nimo kana nga mga higala. Ang akong hagit kanimo nga imong ipaambit kanila ang imong kalipay nga si Jesus para sila pod mahimo na po nilang kalipay si Jesus Christ. Kung sa ama nimo sugdan, I hope karon sugdi igsoon. Sa pangutana, unsa ba ang kaya nimong buhaton para maluwas ang imong pamilya? Unsa ba ang kaya nimong buhaton para maluwas ang imong mga higala? Unsa igsoon? Atong naila-ila si San Pablo. Si San Pablo, mga pinangga nga mga kaigsuonan, iyang gikapatik sa balaang kasulatan kung unsa ang kaya niyang buhaton para maluwas ang iyang mga kaparintihan, ang iyang mga kanasod nga mga Hudiyo. Tanaw nimo ang Roma Kapitulo 9 sa atong mga balaang kasulatan. I say the truth, verse 1. In Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Tiyaw mo ka na? Sa Roma, Kapitulo 9, versikulo 3, Romans 9, verse 3, nag-ingon ang pulong sa Ginoo,
Ingon ta ni Pablo, mas pilion ko pa nga ako mahimong tinunglo diha kang Kristo. Kung kini may mahimong hinungdan nga ang akong mga kaparentihan mga luwas, igsoon paminawa kini, andam mag-antos ni Pablo, andam siyang sakiton, andam niya nga mapahilayo kang Kristo Jesus para lang mapaduol sa Ginoo ang iyang mga kaparentihan. Andam siyang maimpirno para sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Igsoon pangutana sa imong kaugalingon, unsa ba ang kaya nimong buhaton alang sa kaluwasan sa imong mga minahal sa kinabuhi? Unsa ba? Ato pong nahibawan si Moses. Sa Exodo Kapitulo 32, ato makita ang giingon ni Moses. Unsa ang iyang kaya buhaton alang sa kaluwasan sa iyang mga kaparentihan, katawhan sa Dios. Exodus chapter 32 rather, verse 30 to 32. Ang Biblia nagingon, and it came to pass on the morrow that Moses said unto the people, Ye have sinned a great sin, and now I will go up unto the Lord. Peradventure I shall make an atonement for your sin. Kato nanimba sila og Dios. Kato nagsayaw-sayaw sila atubangan atong nating baka nga bulawan nga gisimba sa mga Hudiyo. Grabe lang sala. Ingon si Moses, moadto ko sa Ginoo, maghimo kog halad alang sa inyong sala. Basit unyag pasayloon mo sa Ginoo. Tanawang verse 31. And Moses returned unto the Lord and said, Oh, these people have sinned a great sin, Ginoo. Nakasala ni mga katawan sa imo ug dakong sala. And made them gods of gold. Yet now, if thou wilt forgive their sin, Ginoo, please, pasaylua sila. Tanawa ni. And if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. Ginoo, ako na lang. Ginoo, og di nimo sila pasayloan, Ginoo, ako na lang ang patya. Blot me out from thy book. Kill me, Lord. You see that? Si Moses, mga kaigsuunan, andam niya nga ihatag mismo ang iyang kaugalingong kalipay, ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa mga katawan sa Dios. And the greatest example is the Lord Jesus Christ Himself. Komportablis langit, way problemas langit, dili muubos ang iyang pagka-Dios kung di ta niya luwason, apan gihatag niya ang iyang kinabuhi nganuman alang sa imong kinabuhi para ikaw maluwas. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan that we have them as our great example nga kaya muhimog sakripisyo alang sa kaluwasan sa mga katawan. Ang pangutana alang kanimo, unsa ang imong kaya buhaton para sa kaluwasan sa imong mga minahal sa kinabuhi, para sa kaluwasan sa imong mga higala, para sa kaluwasan sa kalibutan. Sa atong teksto karon mga kaigsuunan atong pagalantahon, ang upat ka mga higala nga naa sila gibuhat alang sa kaluwasan sa ilang amigo. O karon nga kabuntagon, usa lang ka punto. Ang gusto nako nga atong ibutang sa tong kasing-kasing karon, usa lang gid ka punto. 1 point only. Isa lang ka buok. Nga gusto nako, gracias Ginoo, di ni mahuman nga serbisyo. Mopatik sa imong kasing-kasing ug imo gid ay kinabuhi. Mo lang ning number 1. You can be the hand that brings a soul to the feet of Jesus. You can be the hand that brings a soul in the feet of Jesus. Pwede nga ikaw, yes, ikaw igsoon, ang mahimong kamot, mahimong instrumento, nga ikaw mismo ang mudala sa usa ka tawo, sa usa ka kalag, sa tiilan ni Jesus Christ para maluwas. Grabe kay nakadako nga oportunidad. Kung ang doktor na say operahan,
maluwas gikan sa kamatayon ang iyang gioperahan igsuon, mahimo siyang proud sa iyang kaugalingon nga grasyas Ginoo ang iyang taas nga gieskwilahan napuslan ra gyud ang kinabuhi na luwas. Ikaw pinangga, dapat mahimo kang proud. Ngano man? Kay ang usa ka kalag nga sakiton unta hangtod sa kahangturan sa kalayo sa impierno, imong naluwas ug imong nadala sa tiilan sa Ginoo. Amen. Kana number 1 mga kaigsoon. Tanaw na to tong teksto. Unsang nahitabo? Sa diha nga atong Ginoo ni adto Capernaum, didto siya actually sa panimalay sa ugangan ni Pedro. And maybe it is the house of Peter himself. Tanaw nimo ang chapter 1 verse 29 sa Mark. The Bible says, and forthwith when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew with James and John. But Simon's wife's mother lay sick of a fever. Giayon niya dito ang nagsakit nga ugangan ni Pedro. And this house in Capernaum, more likely, balay ni Pedro himself. Sila nga magsuon. And in our text, mga kaigsunan, that Jesus Christ, verse 1, and again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. Kaning gitawag na Capernaum, Kana, kaning gitawag nga Nazareth, naa ni tanan sa Galilee. Kaning Galilee, sa north, sa Galilee. Silingan ning Kana, Galilee, Capernaum. Silingan na sila. And Jesus Christ niadto Capernaum, nisulod sa balay, og ang balay na puno mga katawhan, daghan kay mga katawhan, hangtod niya ang portahan na puno na di na maigo sa balay, kay ang mga tao gusto nilang madungog si Jesus Christ. Naay mga duha ka buok, upat ka buok mag-amiguhay. Unyang ilang isa ka amigo, masakiton, palsy ingon sa Bible. Meaning paralyzed, paralytic siya. Di siya kalihok, di siya kalakaw. Nato makita mga kaigsunan ang ilang gitawag nga gibuhat kaning upat ka maghigala. Dili man nila kasulod for the press dagagig mga tao ni saka sila sa rooftop. Ang mga balay kaniadto balay gamit lapok. Pag maghimo sila balay sa una, ilang ipang tindog ang mga kahoy, tangan nila kilid-kilid, tangan nila og atop nga kahoy pod. Paghuman, ilang isagol ang mga sagbot o ang mga lapok, moto ipangpikit nila lang dingding, ipangpikit nila diha, ilang atop, kabantay mo sa balay sa Africa, ito mga yuta, mud house, inato ang ilang balay sa una sa panahon ni Jesus Christ. Ilang gibuhat, ni saka sa rooftop, gibangagan nila ang atop. Siguro, perting abuga, nagkahulog-hulog ang mga sagbot, ang mga yuta, ang mga uga, kay ilang gibangagan. Kay nga naman, pag-abri nila, Jesus Christ sa bus, silang upat, ilang ginayhinay o panahon ng ilang amigo. Nga naman, kay gusto nila na maulian ang ilang amigo, gikan sa iyang sakit. Kaning mga tawhana, mga kaigsunan, they portrayed real faith. Tinuod di pagtuo ang ilang gipakita. Unsa man ang tinuod di pagtuo, pastor? Ang tinuod di pagtuo, you are absolutely determined to come to Jesus. And you are absolutely convinced that only Jesus can help you. So igsuon, na ba kay pagtuo? Determinado ba gyud ka nga moadto kang Jesus? Determinado ba gyud ka? Ug nagtuo ba gyud ka nga si Jesus lang ang makatabang nimo? You know, bago lang si ginatawag nga Brother Richard sa simbahan, pero na-appreciate na ako si Brother Richard. Kung kailan mo ka Brother Richard. Kabalo mo, piti pang layuan nilang balay. Magmotor ba siya o more or less 45 minutes para mo abot diri. Gayun ng buntag, pag abot niya diri, basa pa kay iyang tiil, basa iyang sapatos, nganuman, kay nagbaha siyang giagian. Pero naa siya karon kauban nato,
nagsimba sa Ginoo. Ngano man, kay determinado ka o determinado gyud ka nga mosimba o moalagad sa Ginoo. Why mo babag kanimo igsoon? Why? Because you are absolutely determined to come to Jesus and you are absolutely convinced that only Jesus could help you. That's why you will come. Moadto ka igsoon. Moadto ka. Inato makita mga kaigsuonan sa atong text kang kinsang pagtuo ang nakita ni Ginoong Hesus. Verse 5, look at this. When Jesus saw what? Their faith. Their faith. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsoon. When you lead someone to Christ, you must also believe that Jesus Christ will save that soul. Di lang kami ingon nga, tuo kang Jesus bar pamaluwas ka, dili lang. Ikaw pod mismo mo tuo nga luwason na siya ni Jesus Christ. Jesus saw their faith. So kung mudala kag tao sa tiilan sa Ginoo mga kaigsuonan, kinahanglan pod makita nga nagtuo ka nga ang imong gidalaan anang tawhana makaluwas gyud. And they were expectant that Jesus Christ will save them. You see? Believe that they will believe. Have faith, mga pinangga ng mga kaigsunan. You know, usahay, ang gikinahanglan lang unta is makita sa mga tao ang atong concern sa ilang kalag. So dapat atong ipakita nga concern ta sa ilang kalag. Usahay sa muka ng mga tao maminaw sa atuwa, sig panginbitar, manimbala kita, ang alagad tas Ginoo, nganong kinahanglan man na atuwa balik-balikon, ngano man kay concern ta sa ilang kalag. Kanagong na kay papa nga concern ka? Pakitan imong papa nagsakit. Usahay imong papa kay ulyanin, kidi mainom og tambal gahig ulo. Bahala og kada adlaw, pa. Mag-inom na ikagkambal ba? Di lagi na mo limtan ba? Di lagi na mo skip ba? Ma, ayaw lagi pag-adto-adto dito ba? Ayaw lagi pag-suroy-suroy ba kay masakit na biya ka? Inani, mauna. Siguro si Ma'am Elenita, perminti makadungga na siyang mga anak. Nga naman ka ma, nga sige makagsuroy-suroy ma, pagtuon nagagpuyog balay, nga naman ka ma, manghugas mo kag plato ma, nga naman ka ma, tama? Nang nets? Tama. Nga nung magbalik-balik man yun ang iyang mga anak, magsigig pa inomdom, nga naman, di sila masulmahan because they have great concern to their mother. Amen. O ikaw igsoon, nga nung di man ka maghunong o di ka kapuyon, magsig ingon sa mga tao, manimba na lagi ta, alagad tas Ginoo, dawat akang Kristo, tuo pa niya. Why? Because you have great concern for their souls. Ang kani nga mga tao, na grabe nga concern sa kalag, sa ilang higala, that's why they were the hands that brought their friend to Jesus that he might be saved. So igsuon, unsay imong kaya buhaton? Siguro nakabayad sila sa balay. Siguro kay kasabaan sila. Pero wa sila nahadlok. Nganuman, in order that they might bring that friend to Jesus. You know, sometimes bitaw, pag gusto ka nga na mga luwas, usay mo gasto ka. Nganuman, kay matingala ka ang mga tao, mga kaigsuunan, kung inbitahon nimo og dagat, muingon pa na, sige, ako'y plite. Pila man ako amot. Na pa. Pero kung ang tao, inbitahon nimo og simbahan, kung di nimo pukawon, di mo bangon. Kung di nimo satan sa buntag, di mo dayon. Sometimes, ang imong gitawag nga buhaton, mga kaigsuonan, og mo, inbitar kag tao simbahan, pagkabuntag sayo, alas 4 kadlawon, hoy, simba biya ta, pag alas 5, ay kalimot, simba ta, pag alas 7, sundoon di ka, pag alas 8, andam na ka, perminti nimo balik-balikan. Pero nga naman gyud kung dagat, swimming pool, birthday imong pag-inbitar, alas 4 pas kadlawon, siya may mo chat nimo, dayon ta karon. Sundoon ko nimo, ako'y anha diha. Nga naman na, pastor, kay kung birthday o swimming pool or dagat ang imong inbitar, wala yawa ng pugong sa ila.
Pero kung simbahan ni mas imbitaron na ayawa nga mapugong nila, tagaan sila katulgon, tagaan sila tapol, tagaan sila kakapoy, sumala ragod, daghan sa ato ang mga pinangga nga nibangon ganina, kapoy ilakaw, kapoy iligo, kapoy nga moadtong simbahan, but you are determined to come here because you believe. Nga naman, nayawa nga kapugong sa imo. That's why ayaw kahadlok, invite and remind. Nga naman, we need to bring them to Christ that they might be saved. They might be saved. You see? So ato makita mga kaigsunan, kani nga mga higala, nakita ni Jesus Christ ang ilang pagtuo, nadala nila sa tiilan ni Jesus Christ ang usa ka kala. We must bring souls in the feet of Jesus Christ. Nga naman, He will forgive. He will forgive. Mapasaylo siya. Kabalo ka kanang tawhana, bisan pag unsa pa na ka makasala, mapasaylo siya. Kaganina, I think yesterday, naminaw ako sa balita sa Samal. Gi-confront sa family ni Brother Joe o ni Ma'am Brilliant ang katong suspect. I was just so amazed. There was a woman there. I don't know, kinsa to siya. Nagsigig ingon, Dong, nganong nabuhat man to nimo dong? Wa kay simba-simba, magsimba ka, magtuo kas Ginoo. Namatyan na siya. Pero ang iyang concern, ang kalag gihapon na suspect. Wow. Kuyaw, ano? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. I cannot imagine myself. What if it will happen to me? But kudos that woman. Dong, magsimba kas Ginoo. Magtuo kas Ginoo. What a concern. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Be like those 4 friends nga mudala sa kalag sa tiilan sa Ginoo that they might be saved. Ug kabalo ka, ug muadto sila sa tiilan sa Ginoo, si Jesus Christ mapasaylo. Ug kabalo ka, tanaw niyo itong text. Pag abot atong tawhana, verse 5 again. When Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy. Kinsa ang gisultian? Kang kinsang pagtuyan nakita? Pagtuo atong upat. Kinsa ang iyang gipasaylo? Katong isa. Nagsakit. Son, thy sins be forgiven thee. Now look at this. Pag muduol kas Ginoo, dili ang imong sakit ang number 1 priority nga dapat maulian. Pag muduol kas Ginoo, ang number 1 priority nga dapat maulian ang imong sala. Your sin. That you might be forgiven. Tanawa Jesus Christ, ang iyang unang gi-address, anak, ang imong sala, gipasaylo na. Kabalo mo, nganong daghan kaayo moadto og mga faith healer, kanang mga albularyo, kanang mga power kunuhay. Amang po'y maulian. You see? Mga tao, hindi kaya mga habak-habak, mga lingin-lingin diri, mga kwintas-kwintas. Anong ganahan man kay mga tao na? Kay kung muduol ka sa ilaha, ang ilang focus, ang imo lang sakit. Dili sila mo ingon, nga kinahanglan kang maghinulusulo sa imong mga sala. Kaming mga pastor, gisugo og mis Ginoo nga magwali o magampo alang sa mga masakiton. And there are already people that we have prayed na ulian, nangatambalan. Bay-ubay na pod. Pero mga kaigsuunan, tanang tao nga akong giadtuan para ampuan. Una nga akong ginabuhat, nga masyuro sa sila una, mahitungod sa ilang sala nga mapasaylo na.
You see? Muna, daghang mga tao nga dili ganahag pastor. Kay pag-abot sa pastor, kuhit-kuhito ng imong sala. Ganahan sila itong mga mananambal, mga albularyo. Kay bayad lang kag 500, na kailangan maulian ka na kano. Luwa-luwa lang. Ulian na ka. You see? So, unsa may pulos kung naulian ka sa imong sakit, pero ilabay yapon ka sa impyerno. Why kapuslanan igsoon? So mas nanginahanglan na mapasaylo ka igsoon sa imong mga sala. Amen. And thank you for that, amen. You see? And don't be like the scribes and the Pharisees. Unsay lang ingon? Kinsa man na siya? Blasphemy mo na yan ingon. Kinsa makapasaylo ang Ginoong Dios raman? So there are people, mga pinangga, nga dili nila gusto nga makit-an ka nga napasaylo sa mga sala. Na ay mga tao, magamiton ang Ginoo, gamiton sa yawa. Mga pugong sa imo. Hindi ka mapasaylo. In this text, that the scribes and the Pharisees. Pero unsa ang gayon sa Ginoo about sa itong sala? Itong basahon, mga kaigsunan. Isaiah chapter 38. Isaiah chapter 38. Tanawan yung mga Bible. Atong unaw tanaw si Hezekiah. Si Hezekiah, mo niyang giingon sa Ginoo. Sa dihang gitambalan niya sa Ginoo, gikan sa iyang mga sakit. Verse 16, paingon sa verse 17. O Lord, by these things men live, and in all these things is the life of my spirit. So wilt thou recover me and make me to live. Sumala pa niya, Ginoo, mayra po di ay nga nagsakit ko. Sumala ni Isaiah. Kay pinaagi sa akong sakit, Ginoo, giluwas nimo akong kalag. Tanawang verse 17. Behold, for peace, alang sa kalinaw, I had great bitterness. Meaning, Lord, alang sa akong kalinaw, alang sa akong kapasayloan, sa akong peace, naangkon ako nga kasakit, naangkon na ako nga kapait. Ano ka this? But thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption. For thou hast cast all my sins behind thy back. Maroy ginana bitaw. Ana ba? Ginoo, mao ni ang sala ni kuano, sala ni Pampulano, Ginoo, mao ni Ginoo, sala niya Ginoo. Ana din Ginoo. Sige bitaw, abi ak basahon. Mao ni yang mga sala. Mao din yang mga sala di ay pagtanaw nituo kang Kristo. Kung mao ni yang masadaghan kay baga kayo, gilabay las Ginoo siyang likod. You see? Gilabay las Ginoo. Ngano man kay andam kanya pa sa hiluon pinagi kang Kristo. You see? Kabalo ko matag usa ka nato na ginapasan-pasan nga sala. Bugat kaayo. Pero pinagi kang Kristo, katong listahan sa imong sala, ilabay ras Ginoo siyang likod. Ano sa kalimti na ni? Ngano man kay gihugasan ka ni Jesus Christ. You see? Tanawa pa ang isa pa ka bersikulo mga kahigsuunan. And Isaiah 43:25. Isaiah 43:25. Look at this. I am he that blotted out thy transgression for mine own sake, and will not remember thy sin. Gisiyon sa Ginoo. Labay, gi-blot out. Og di niya dumduman, limtan niya. So muna mga kaigsunan, bring someone in the feet of Jesus that they might be saved and they will be forgiven. Mapasaylo sila sa Ginoo. So mga kaigsunan, we must bring someone at the feet of Jesus. Kabalo mo? Sa ito nakita ano? Dalag yun. Ato nakita ganina, anong dalatag kalag? Kay ngano man, tungod kay ang Ginoo mo pasaylo. Kay tungod kay ang Ginoo mo luwas. Tungod kay nagpakita ning natay pagtuo. You see?
O karon mga kaigsunan, kabalo ka, bring someone in the feet of Jesus. Kabalo ka nga no? Tungod kay daghan ang wadto sa impyerno. So you must be the hand that will bring a soul in the feet of Jesus. Ngano? Tungod kay daghan kay wadto sa impyerno. Kabalo ka, I was shocked. Gaya ng buntag as I continue reading. Grabe. Kabalo mo, kung pila ka buok, gitawag na milagro ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa Galilee. Di around sa Galilee, Capernaum, Cana, ug sa Nazareth. Tanawa, ang kaning gitawag nga Capernaum, describe ni as Jesus Christ's own city. Murag taga-diha siya ba? In Matthew chapter 9 verse 1. Nawa ninyo mga kigsunan. Matthew chapter 9 verse 1. Open your Bibles with me there. And he entered into a ship and passed over and came into his own city. What is the city? Capernaum. Capernaum is described as Jesus Christ's own city. Tanawa ang mga milagro. Remember ninyo sa Matthew 8:5-13? Giayo ni Jesus Christ ang centurion servant. Kasi ingon ang servant nga, Ginoo, wa ko'y angay nga mudayon ka sa akong balay, isulti lang Ginoo, maulian ang ako ang sulugoon. Dito to sa Capernaum. Ang mama ni Peter, naulian, giayon Jesus Christ, atlo, sa Capernaum. Sa Matthew 8:14-15. Remember ito ninyong demon-possessed na bata? Magiyawaan? Giayon ni Jesus Christ sa Capernaum gyapon to in Matthew chapter 8 verse 16. Katong nobleman's son sa Cana nga paingunay sa Capernaum sa John chapter 4 46-54. Minsan nga Ginoo, wa nay time Ginoong Dios, ang akong anak mamatay na Ginoo. Ingon ang Ginoo, ay kabalaka, ang imong anak ulian na. Pag uli niya, ang iyang anak, ayon na. Mutana siya, unsang oras na ayo akong anak? Morning orasa, timing po itong naging adlaw, ano yung Jesus Christ na ulian niyang anak, Capernaum. You see? Kanitong text, the paralytic, kaning paralytic mga kaigsunan nga naulian, nagihulog sa, gibanaog sa mga amigo, Capernaum gyapon. Katong sa Cana, nga giturn ni Jesus Christ ang wine, water to wine. Ang kanang Cana o Capernaum, more or less 8 to 10 kilometers lang kalayoon. Morag diri og gitawag makilala. Pitirang duula. Duol sa Capernaum. You see? So ato makita mga kaigsunan, daghan kag mga milagro nga gibuhat sa Capernaum. Pero tanawa, unsa ang giingon ni Jesus Christ mahitungod sa Capernaum? Matthew chapter 11 please. Verse 23 ug 24. Nana mo? And thou not, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to what? Hell. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. Katong mga milagro nga gibuhat ni Jesus Christ sa ila, sa Sodom ba ito gibuhat, katong lugar nga gisunog sa Ginoo, Sodom o Gomorrah. Kung katong mga milagro na hitabo pa Sodom, dili unta sila masunog, magrepent unta sila. Pero ang Capernaum, grabing milagro, ang anak sa Dios niya dito, wa sila nito. Verse 24. But I say unto you, that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. Mas arang-arang pa o mas maayo pa ang kahimtang sa Sodom sa adlaw sa paghukom, labaw sa Capernaum. So mga kaigsunan akong balikon, ngano man nga kinahanglan mo dalatag kalag sa tiilan sa Ginoo,
para mangaluwa sila. Kay bisan pag nakabalota ingon sa Bible nga ang Kapernaum ihulog sa Ginoo sa impyerno. Pero kabalota og syurta nga naay usa ka tawo nga taga Kapernaum nga moadtog langit kay naay upat ka maghigala nga nag-effort ilang gidala ang ilang amigo sa tiilan ni Jesus Christ. Kabalota unsay mahitabo sa Kapernaum, sunugon ang Kapernaum ingon pas Biblia, ingon pa ni Kristo ug mahitabo gyud na. Pero even ang Kapernaum sunugon, nagyapoy pipila ka mga tao didto. Magikan anang nga lugar, moadtog langit kay naay mga tao nga naningkamot dalon ang ilang higala sa tiilan ni Jesus Christ. So igsuon kabalo mo, sakit gid pa malandungon. Naay pila ka buok baptist diri sa Kidapawan. Sa Tusingaw, diha sa Andawa, diha sa Perez, sa Lanao, sa Boracay. Ambot lang ahas ang uban. Nasudapin, daghan. Pero igsuon, i-compare kung unsa kadaghan ang mga tao sa Kidapawan. Gamay ra. Kung karon ang adlaw sa paghukom, kung sunugon ang tibuok Kidapawan sa Ginoo, gamay ra kayo ang maluwas. Majority sa mga taga Kidapawan, impyerno. Impyerno. Tanawa, majority sa mga taga Kapernaum, impyerno. Pero kabalo ka, I hope madasig ka. Kay bisan pag majority sa mga taga Kidapawan, impyerno, na ay pipila nga moadtog langit tungod kay ang mga membro sa Bible Baptist Church Singaw naningkamot nga naay madala nga bisag usa lang kakalag sa tiilan ni Jesus Christ. So igsoon, I hope sama tong upat kay gala maningkamot ang makadalatag kalag sa tiilan sa Ginoo. Hunahunaan na karon kinsa imong dalon sa tiilan sa Ginoo. Hunahunaan na kung kinsa imong imbitahon sa atoang fellowship. Hunahunaan na kung kinsa imong imbitahon karong Wednesday. Hunahunaan na kung kinsa imong imbitahon karong hapon. Hunahunaan na kung kinsa imong imbitahon sa Domingo. Hunahunaan na igsuon nganuman that they might be saved. Pastor, kabaluman ko nga mobalibad sila pastor, at least nga imong gitrayan, imong gisulayan. Kay pag adto nila sa impyerno ug maadto manggaling sila dinhi sila magmahay nganuman usa ka adlaw na ay tawo nga nag-effort masultian sila, wa lang gyud sila naminaw. So igsuon, be involved. This afternoon, by the grace of God, magsangyaw na pud mi. Ato na pud mi plaza. Be involved. After service, be involved. Naalang untay bisag usa nga atong madala sa tiilan sa Ginoo. Palihog man itong tanan. Magampo taman nga langit nun. Salamat kay Ginoong Dios sa imong pulong gihatag kanamo. Salamat Lord sa mga katawhan nga imong gitagaan ug mga panalangin karong kabuntagon. I pray that you'd bless them, you'd empower them, Lord, guide them, tagay sila Ginoong Dios ug kaalam Ginoo. Ngonta ang imong mga pulong amo natungog Ginoo. Amo gid ikinabuhi. Salamat Lord kay kitagaan mi nimo kaluwasan. Ug karon Ginoo, tagay pud mig kasing-kasing nga mahigugma sa mga kalag nga unta sila pud mga luwas. Ikaw na'y bahala na mo Lord. We need you always Lord. Empower and guide us. In Jesus' precious name. Amen. Palihog padayon sa padungo sa imong ulo, palihog. Magpahigayon ta og usa ka invitation mga kaigsuonan. Abri ang altar para sa imo. Ginbitat di ka nga biyay ang imong lingkuranan og duol sa altar. Og isulti sa Ginoo, Lord, ang akong na realize Ginoo, matinuod gyud ay daghan pa kayo paingunay kay impyerno.
Nya pila lang ni kabuok ang nakasigurado nga moadtog langit. Di pa mapuno ang imong balay. Daghan pa kay bakante nga lingkuranan sa imong balay, Ginoo. Tabangi ko, Ginoo, nga mahimo kong instrumento na mudala o sa kakalag sa imong panimalay. Tabangi ko, Ginoo. Lord, ako, Ginoo, ipadala ko, Ginoo. Lord, ako, Ginoo, gamita ko, Ginoo. Duol karon. Pastor, di ko kabalo, tagaan kaniya kaalam. Di lamang kay ikaw rin mo adto. Ubanan mangkas Ginoo og sa balaang espiritu. Igsoon, ano sa apaman? Nimo sila sultian. Ayaw na ba kung ulahin ng tanan? Ayaw. Napay panahon. Duol og dala sila sa tiilan sa Ginoo. Verse 1, Brother Fairlo Palihog. Gamay lang kayang panahon, igsoon. Ayaw sayangi ang panahon. Biyahe mong lingkuranan o kani sa tubangan. Gistorya ang Ginoo. Ingna siya, Lord. Ngaunta, mga luwas sila, Ginoo. Luwas o kalag, Ginoo. Imagine ang kalag sa imong mga minahal sa kinabuhi. Imagine ang kalag sa imong papa, imong mama, mga igsuon, mga igagaw, mga parenti, mga higala. Siya may tabo sa ilaha. Kung dili nimo sila istoryahan. Pangayuwa sa Ginoo na imo silang madala sa iyang tiilan. Pangayuwa ang kaalam kitabangan kaniya. Igsoon, duol na karon. Duol na. Kayo banan ka sa Ginoo. Second verse, Brother Perlo, please. Para ni sa imo. Daghan kong mga mahal sa kinabuhi. Nawa ko kabalo kung ahapon lang ang ilang kalag. Kay nangamatay sila sa wala pa mi nakaangkon sa kaluwasan. Wala gyud ko chance nga masulti nila adtong panahon na. Kaya ako mismo di paluwas. Pero karon nga ako nakaangkon na sa kaluwasan. Dili mahimo nga di na ako sila sultian. Kay naan ako'y kay gayunan. Mao nay isulti sa imong kaugalingon igsuon. Naan na kay gayunan na mosulti kanila. Ayaw ka na sayang. Last verse, Brother Perlo. Langit na malalayon nga Amahan. Salamat Ginoo sa mga katawhan nga niya karon Lord. Salamat Amahan sa imong kaayo, imong gugma Ginoo.
Sa paghatag ka na mong binsaya man, nga mo'y muhagid ka na mo Ginoong Dios, nga mohigugma pagayod sa mga kalang. Ginawa mo nagampo, Lord, by the grace of God, by your grace, nga imong panalanginan ng mga katawhan, Lord, ang ilang mga paginabuhi, ilang mga trabaho, katong mga langita, pagtrabaho, Ginoo Lord, giyahi, o tudlui, Ginoong Diyos. Para mahimong mas maangkon nilang mga panalangin naman, that they will be more blessed, and they will have greater opportunity, Ginoong Diyos, to be part of this great feat of bringing souls to your feet. And I pray, Lord, ang mga katawhan, ng mga trabaho, Ginoo, give them peace in their works, and make them light there, salt there, Ginoo, that they will be the catalyst that people will be saved. Ginoo, ang ilang mga minahal sa kinabuhi, luwasa. Ang mga higala, luwasa. Ang among mga kauban, luwasa. Lord, kami kanan Ginoong Dios, luwasa, Ginoo. O Lord, dagan makigtao sa kinapawan, agad nakaangkon sa kaluwasan, Ginoong Dios. Please, Ginoo, sugdi lang sa kinapawan naman, sugdi lang dili sa kinapawan. Himua ni Ginoong Dios kakahayag sa kinapawan ng mga luwas ang mga tao dili, Ginoong Dios. Please, Lord, we need you, Lord. Tabang, Ginoong Dios, kay wag mi mahimo, Ginoo ka. Ikaw na ibahala na mo, Lord. We need you always, Lord. Help us to have greater concern for souls. Concern for souls. O pasayloa mi Ginoo sa mga salamat. Sometimes, Ginoong Dios, grabe ang pagpangatake sa yawa sa mga Ginoo. And there are times that we are defeated. But Lord, please forgive us. Tabang, Ginoong Dios. Ikaw na ibahala na mo, Lord. We need you always. In Jesus' name, gipangayon ng tanan. Bless as we depart. Amen. 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 Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.